matupad yung gusto ni Commander Bagnot, matupad yung hiling ni Commander Bagnot, yung bandana at saka yung punyal. Yung problema ay mahirap yan tuparin mga tol, kasi hindi pwede na matuparin yan. Delikado yung buhay namin lahat kung makuha ni Commander Bagnot yung bandana at saka yung punyal. Kaya hanap lang talaga kami ng paraan mga tol, paano namin maligtas yung anak ko at saka anak ni Bradley. Sana ay magkasama kami lahat sa pagligtas sa pag-rescue sa anak na. So yun, yun sa tol, isang mapagpalang araw po, o mapagpalang umaga, o mapagpalang hapon, kung anong oras na makita itong video na to. Ito ako ngayon. Nagpahinga muna kami ni Bradante kasi sobrang napapagod kami sa sobrang layo na narating namin ngayon. Napakalawak talaga ng area na to mga tol. Malayo na talaga yung narating namin ni Bradante, pero wala pa rin kaming nakita na bihag o kahit sinong bihag. Hindi ko pa rin nakita yung anak ko. Kabalita para ako mga tol, si Brad Janre po ligtas na po ng batang assassin, yung gabay ni Luambo na bata na dating tumutulong sa amin. At nagpapasalamat po ako mga tol sa kanya at sa inyo po sa walang sawang niyong pagdasal sa aming kaligtasan dito. Problema lang ako ngayon mga tol, kasi yung bag ko naiwan ko kasi nasira nung hinawakan ako ng kalaban ng bandido. Napunit yung bag ko, naputol yung siling ng bag ko, kaya naiwan ko na lang. Problema kami mga tol, problema ako kasi wala na kaming pagkain. Yung pagkain namin ay nandun sa bag ko. Kunti lang naman yan, pero malaking tulong sana sa amin yan. Hindi pa sana yun na wala sa akin yung bag ko. Balikan po natin mga tol yung kay Bradley, yung sa batang assassin. Pasalamat talaga ako kay Lolo Ambo at saka sa bata na yun. Kaso nga lang ang problema ay yung anak ko at saka anak ni Bradley ay kaya pala na pagligtas ng batang assassin ay hindi nasama kasi pinaghiwalay na po yung mga bata, pinaghiwalay kay Bradley. Hindi na sila pinagsama. At hatulan daw sana ng kamatayan si Bradley. Hatulan daw sana ni Commander Bagnot. Ipapatay na lang sana. So mabuti naabutan ng batang assassin. Yun, naligtas gitna ng kapahamakan. Yun mga tol, si Bradante, baka magtaka kayo kung saan ay nandun sa unahan po siya mga tol. Nagsusurvey daw muna siya. Kung ako mga tol, nanigurado ako sa ligtasan namin. Iba nito si Bradante po, parang triple ingat at triple na nanigurado din pala yung nasa isipan niya. At nag-share po siya sa akin ng mga nalalaman niya sa bundok mga tol, tulad ng kung bakit siya napunta dito, bakit siya pumasok dito sa ganitong trabaho. Hindi ko muna sasabihin mga tol, abangan nyo lang po kung ready na po talaga si Bradante na i-share sa inyo din po yung mga dapat niya i-share para malaman ninyo. Kung may nalaman ako konti sa kanya, nag-share siya sa akin na yung mga nalalaman bakit siya napasok sa ganitong trabaho. Sabi niya sa akin mga tol, binata po siya po mga tol, wala siyang jowa, wala siyang asawa. Yung kanya lang ay mayroon siyang ina at ama, pamilya, pero malayo na po yung lugar nila mga tol, malayo po yung pinanggalingan niya. At di niya alam kung anong lugar na ito. Sabi ko sa kanya, hindi ko lang sasabihin din sa video, baka mamonitor ng kalaban ano
talagang exact na location ito. At marami din po akong nabalitaan mga tol. Na-monitor ko lang yung video nila Brad Remart at saka mga kasamahan namin, tulad ni yung baguhan na si Brad Marvin. Kita ko rin yung video. Magkasama para sila ni Brad Julio mga tol. Nagkahiwalay pa sila. Si Brad Marvin at si Brad Julio ay magkasama. Hindi ko na monitor yung kay Brad Pidot na video kasi biglang may dumating kanina na mga kalaban. Pag monitor ko sa video nila, kaya napabilis yung pagtago namin ni Brad Dante. Pabilis yung paglayo namin doon sa pinanggalingan namin area. Yung location, mataas na parte yun, para yung may signal talaga doon. So, di kalakasan pero nakaka-play naman ang video. At kinumusta ko rin pala po yung asawa ko mga tol. Sabi niya doon, umiyak pa nga yung asawa ko mga tol. Sobrang kawawa, naawa ako, nakaawa. Sabi niya, bakit daw sobrang tagal na hindi namin na-rescue yung anak ko. Sabi ko sa kanya, alam mo naman siguro ganyan na sitwasyon ay talagang mahihirapan kami sa paghahanap at pag-rescue, kasi pag ganyan yung kalaban may hawak ng mga bihag tulad ng ganon, kasi anak ko pa at anak ni Bradley ay talagang hindi sila kumpiyansa, talagang alerto, doble yung kanilang paninigurado din. Tulad sa amin, nanigurado din kami na yung buhay namin ay hindi kami mapahamak. Sila yung nasa isipan nila. Ang gusto lang naman talaga nila ay matupad yung gusto ni Commander Bagnot, matupad yung hiling ni Commander Bagnot, yung bandana at saka yung punyal. Yung problema ay mahirap yan tuparin mga tol, kasi hindi pwede na matupadin yan, kasi delikado yung buhay namin lahat kung makuha ni Commander Bagnot yung bandana at saka yung punyal. Kaya hanap lang talaga kami ng paraan mga tol kung paano namin maligtas yung anak ko at saka anak ni Bradley. Sana ay magkasama kami lahat sa pagligtas sa pag-rescue sa anak namin, para buo yung lakas namin sa puwersa. Kahit gaano ay makakalaban kami ng patas, makakalaban kami ng pantay. Di madihado yung buhay namin. Yan sana yung hiling ko mga tol. Sana ipaabot nyo rin sa lahat ng hunters. Sino naman yung may taas pusong handang tutulong sa amin, open po kami na tatanggap ng kanilang pagtulong po. At may isa pa ako na nabalitaan mga tol tungkol kay Brad Remart sa kanyang bayaw. May nagsabi din sa akin na si Brad Remart ay may namumblema rin, kasi parang yung bayaw niya ay sumunod sa kanya. Iwan ko kung ano yung nangyari sa kanyang bayaw, ano yung kaganapan doon sa kanila banda, kung saan sila sulok ngayon dito sa lugar na ito. Napakalawak talaga motor. At napansin nyo ba mga tol, napansin ko ilang araw na magkasama kami ni Brad Dante, marami kaming naririnig na uwak, busis ng uwak. Napaka-alerto talaga ni Commander Bagnot. Pinakalat na yung mga drone niya siguro, yung mga mata niya sa taas ba. Yan yung isa sa dahilan kung bakit hindi kami talaga lumalabas sa hindi masyadong makapal yung puno, yung kwan. Kasi kung lalabas kami dyan sa walang puno, walang mga takip-takip sa itaas, delikado, mamonitor talaga kami ng kalaban, masundan-sundan talaga kami. Kasi napakarami ng drone ni Bagnot, yung mga mata ni Bagnot sa itaas, yung mga tulad ng mga ibon na uwak. Si Baldante mga tol ay nandun sa unahan. Iwan ko na sinusturbe niya talaga yung patutunguhan namin. Baka daw may nakatanim na katibong, ano man yung kwan ko mga tol, yung tawag yan sa Tagalog, yung pagtitiwala ko kay Brad Dante mga tol ay talagang nagtitiwala ako sa kanya. Hindi na ako nagdududa sa kanya na baka
traidorin niya ako, traidorin niya kami. Yung lahat na pinakita niya sa akin sa pagsasama namin ay isang patunay talaga na handa siya na tutulong sa amin. Handa siya na sasama sa amin sa pagbaba. So, hiling din niya mga tol kung makababa man kami na ligtas at masama siya. Hiling niya talaga ay iwan ko kung anong gusto niyang hiling na iba. Basta ang hiling niya na sasama na siya sa pagbaba, handa siya na magbagong buhay. Hindi ko pa siya na eksakto na tanong ba kung uuwi ba siya sa kanila, ano yung nasa isipan niya. So, mas maganda mga tol kung maisama namin siya, uuwi siya sa kanila para makuha niya yung kanyang pamilya, yung ina at saka yung mga kapatid doon. Delikado rin yung buhay ni Brad Dante mga tol kung hindi namin siya isama sa pagbaba. Delikado yung buhay niya dito. Pagka kung paano pa yung buhay niya, delikado. Hinahunting din siya ng kalaban, hinahanap siya ng mga kalaban. Gusto siya na patayin ng kalaban. Kaya napagdesisyonan din ni Brad din nung nagsama kami. Isama namin siya sa pagbaba kung baka sakali na masakit talaga yung mission namin dito. Ligtas yung anak namin. Mga tol, gusto ko sana umiyak. So, hindi ako magpadala sa emosyon ko mga tol. Brad? Balantes? Tandahan tayo, Brad. Tandahan kami mga tol. Yan o. Napakasukal ya. Dito kami naman mga tol. Hindi. Kung may uwak man sa itaas, hindi kami masyado makita. Ano yung kan mo doon, Brad? Brad? Okay lang. Dito siguro tayo dadaan, Brad? Nasurvey naman mo kanina ano? Malinis na kayong daanan. Yung patibong. Mga tol, dahan na kami ni Brad Dante mga tol. Sana mga tol, i-share itong video na to kay Brad Ray para makita at malaman din niya. Hinahanap namin siya. Gusto namin na magsama kami ulit. Hindi kami mahirapan sa paghanap ng aking anak at sa kanyang anak. May mga hapay-hapay dito, Brad, no? Mga hapay-hapay. Kita ka ng mabura mo dito, Brad? Minsan. Mga tol. Relax muna tayo sa Brad. Tingnan muna natin yung paligid. Brad, may mga ingay, no? May mga ingay. Mga tol, may mga ingay doon sa unahan. Napakaraming bandido, Brad. Marami, Brad. Atas ka dito. Ang daming bandido, mga tol. Isang grupo. May dalawang kumandit po. Komandir na, Brad. Kilala mo yan? Hindi. Ito lang yata yan. Dito sa unahan mga tol. Galakbay. Bagong recruit ni Ragnat ba? Mga bagong recruit, no? Yan mga tol. Yan. Yung iba, wala pang mga damit yung iba. Baguhan lang ba? Baguhan yan. May ilog yan sa unahan, Brad, baka naligo. May ilog doon. Pwede Brad, baka may alam ka, Brad, na pwede tayo makakuha ng tubig, Brad. Sobrang uhaw na yung kanya, Brad. Doon? Punta tayo doon, ngayon. Tandahan na tayo. Tandahan na tayo. Punta kami doon sa may ilog, sabi ni Brad Dante. Dumaan lang naman yung bandido na may kasamang kumandet.
Dalawa ko yung commander. Dalawa yun. Ayun o. Ay, umakyat Brad. Umakyat sa bundok ko. Mataas na bundok po. Ito yata yung ano sa kampo nila. Siguro. Yung iba may dalang mga parang mga container yung dala ba? Parang nagigib ng tubig siguro Keep sa scared. Baka doon talaga sa sinasabi mo na kuan. ilog, no? Ilog. Safety naman doon Brad. Wala naman naka-posting doon ng mga kuan. Wala kampo yun. Kampo. Hindi mo tayo pupuntangan. Sarap mag-inom ng bugnaw ba? Ano? Ginaw na tubig ba? Malamig na tubig. Tahan tayo. Dito na, dito. Tahan tayo.